Isang mapagpalang araw po ng linggo sa inyong lahat, mga kapatid. Ngayon po ang ika-21 linggo sa karaniwang panahon sa pangliturhiyang kalendaryo ng simbahan. Ngayon po ay August 27 at ipinapaabot po namin dito sa Pambansang Dambana ang pagbati ng happy birthday kay Sir Joselito Bautista o si Bossing. Isa po sa mga matalikong kaibigan mula sa Binyan City, ang kanyang wife na si Ate Tess, at sa kanila po mga anak, bumabati din po kami. At happy birthday po. At sana po nasa ligtas kayong kalagayan at kayo po ay aming pinagdarasal. Maraming salamat sa mga tulong na walang sawang mong pinaabot sa amin bilang tulong sa pagtataguyod ng National Shrine of San Antonio ng Padua at kahit sa mga previous parishes na aking napuntahan. Alam ko, lagi ka na andyan, Bossing. Maraming salamat. Sana'y pagkalooban ka pa ng Diyos ng maraming masayang kaarawan, mabuting kalusugan at kaligtasan sa anumang karamdaman. Pagbati din po sa lahat ng mga viewers and followers of the Daily Gospel Reflection. Gayon din po sa lahat ng benefactors namin, saan man kayo naroroon. Kayo po ay aming pinagdarasal at kami po ay palaging magpapasalamat sa inyo. And welcome to our Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita na nakalaan sa linggong ito. Mga minamahal naming kapatid, ngayon po ang ika-21 linggo sa karaniwang panahon sa pangliturhiyang kalendaryo ng simbahan. Pagdinilayan po natin ang pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Mateo. Mula po ito sa ika-16 na kabanata, mga talata 13 hanggang 20. Ang binigay ko pong pamagat or title sa refleksyong ibabahagi ay nagsasabing, "We are all in need of a Savior." Lahat daw po tayo nangangailangan ng isang tagapagligtas. Meron pong isang pari na nagsabi na kung alam lamang ng Diyos na ang kailangan ng tao ay information, siguro magpapadala ang Diyos ng isang napakagaling na educator, tagapagturo. At kung alam ng Diyos na ang pangailangan daw ng tao ay technology, magpapadala siya ng isang scientist. At kung alam ng Diyos, at kung sa tingin ng Diyos, ang higit nating kailangan ay pera, magpapadala siya ng pinakamagaling na economist. At kung alam ng Diyos na kailangan ng tao ay kasiyahan or pleasure, ay sigurado magpapadala siya ng pinakamahusay na entertainer para aliwin tayo sa ating mga kalungkutan. Pero alam ng Diyos na hindi ito ang kailangan ng tao para sa isang makahulugan at makabuluhang buhay. God knew from the start that our greatest need is the need for salvation. Kaya ang ipinadala sa atin ay isang Mesiyas, isang tagapagligtas. Si Jesus na ating Panginoon, ang Kristo na ating tagapagligtas. Walang iba kundi ang bugtong na anak ng Diyos. At nadinig natin sa Ebanghelyo ang pagtatanong na ginawa ni Jesus sa kanyang mga alagad. Sino raw ako ayon sa sinasabi ng mga tao? At agad-agad nakapagbigay sila ng mga sagot, sapagkat ang hinihingi ay kung ano ang sinasabi ng iba tungkol kay Jesus. Yung bang nadinig lang, nabasa lang, ano ba ang bulong-bulungan, ano ba ang mga bagong marites dyan ngayon na kumakalat sa paligid. Kaya may nagsabing si Jeremias kayo, si Juan Bautista kayo, o isa sa mga propeta noong una. Subalit sa ikalawang tanong, mas personal ang sagot na hiningi ni Jesus. Sino ako para sa inyo? At sa 12 alagad,
Si Pedro po ay nagsalita at nagsabing, kayo po ang Kristo, ang Mesiyas, ang anak ng Diyos na buhay. Sa mga salitang ipinahayag ni Pedro, sinasabi niya hindi lang ang tungkol sa mga titles na ikinakabit ng tao tungkol kay Jesus na kanilang napag-aralan o nadinig o nalaman mula sa iba. Ito po ay isang confession o pagpapahayag ng isang malalim na katotohanan tungkol sa kung sino nga ba talaga si Jesus at bakit siya ang ipindala ng Ama para sa atin. Totoong siya ang Kristo, ang Mesiyas, ang anak ng Diyos na buhay. Kaya ang pagpapahayag po ni Pedro ay nagpapakita lamang ng pangailangan nating lahat para sa isang Mesiyas, isang tunay na Kristo at tagapagligtas. At ito ay isang malalim na katotohanan na hindi abot ng kaisipan ni Pedro para lubos na maunawaan. Sinabi lang ito ni Pedro sapagkat ito ay isang personal na pagbubunyag na ibinigay ng Diyos kay Pedro at sinabi ni Pedro ang katotohanan bagamat ang totoo, hindi naman niya yon lubos na naunawaan. Sapagkat sabi ni Jesus, hindi laman o dugo ang nagbunyag sa iyo ng katotohanan ito, kundi ang aking amang nasa langit. So, katotohanan galing sa Diyos, hindi mapasusubalian, sapagkat ito ang ating kailangan. Peter made a confession about our need for a true Messiah, our need for a true Savior. At ang pagsasabi po natin na si Jesus ay tunay na Kristo at Mesiyas ay dapat nagpapahayag din ng ating pangailangan para sa isang tunay na tagapagligtas. May mga kapatid po tayong hindi Katoliko, nonetheless sila po ay mga Kristiyano din na nagsasabi na tanggapin mo lamang si Jesus bilang isang personal na tagapagligtas at ikaw ay maliligtas. Pero ang totoo, ang katotohanan ay malayo sa pagtanggap lamang kay Kristo bilang isang Mesiyas para tayo ay maligtas. Ibig sabihin ba nun, pwede tayong magkasala? Anyway, mapagpatawad naman ng Diyos. Ibig sabihin ba nun pwede na natin sabihin na okay lang na magkasala. Anyway, tinanggap ko na naman si Jesus bilang aking personal na tagapagligtas at Panginoon. At sigurado, maliligtas tayo. Ganun ba yun? My dear friends, God is not a tool that we can use anytime we find ourselves in trouble. Hindi yung parang ATM machine lang na ilalagay mo lang sa machine at talabas na ang iyong kailangan. Hindi po ito ang itinuturo ng ating pananampalataya. Na kapag gipit ka at wala ka nang malapitan, maalala mo ang Diyos at iniisip mo, anyway, dadating naman siya kapag kailangan ko. I have accepted Jesus as my personal Savior, kaya tiyak, ililigtas ako ng Diyos. Mga kapatid, huwag nating gamitin ng Diyos sa parang isang bagay na gagamitin lang natin kapag kailangan. Even though it is very true that we have a true Lord and Savior in our Lord Jesus Christ, and our confession is an expression of our need for a true Savior. But most importantly, ang ibig sabihin po niyan, kapag tinanggap natin si Jesus bilang isang tunay na personal na tagapagligtas at Panginoon, kailangan po una ng detachment, yung kenosis, letting go. Bitiwan mo ang mga bagay na umaalipin sa iyo at hayaan mong si Jesus ang magpatakbo ng buhay mo. Isang buhay ng pagsusuko ng sarili at ganap na pagpapaubaya sa Diyos. Hindi yung gagamit mo lang ang Diyos kapag kailangan. Na para bang ikaw na ang nasusunod at ang Diyos ay sunod-sunuran. Hindi po ganon ang dapat na maging pagtrato natin sa ating Panginoon na Mesiyas at tagapagligtas. Pangalawa, attachment to God. That means hold on to God. Kumapit ka sa Diyos. Kapag ikaw ay bumabagsak, bumangon at hayaan mong hawakan ka ng Diyos. Bumitiw ka sa kasalanan at higpitan mo ang iyong pagkapit sa Diyos. Sabi nga po ni Apostol San Juan sa kanyang ebanghelyo, John chapter 15 verse 5, I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him,
He it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. So never hold on to anything tighter than you're holding on to God. Kay Jesus ka lang dapat kumapit ng mahigpit at luwagan mo ang pagkapit sa mga bagay na hindi naman magdadala sa iyo sa langit. Let go of the past because it is no longer yours. Keep holding on because the promise for a better future is yet to come. Magtiwala sa Diyos. At ang pangatlo, accepting God in your life. Hindi ka lang kakapit, kundi tatanggapin mo si Jesus. Let God come into your life. Papasukin mo si Jesus sa iyong buhay at hayaan mong siya ang maging sentro ng iyong buhay. Naalala niyo po ba yung kwento tungkol sa isang mayaman at punong publikanong si Zaccheo? Siya po ay mayaman, subalit walang ganap na kaligayahan. And yet, the moment that he welcomed Jesus, not only into his house, but most importantly, into his heart, he was never the same again. Yung dating sarilang iniisip, naging makakapwa. Yung dating sakim, naging bukas ang mga kamay at ang puso sa pagbibigay. Even half of my belongings, Lord, I will give to the poor. And if I've defrauded anyone in the least, I'm willing to pay him back fourfold. To accept Jesus as our Savior requires the opening of our hearts to the grace of constant renewal and conversion. Hayaan po na patuloy kang baguhin ng Diyos. Kailangan mo lang buksan ang iyong kalooban at hayaan mong baguhin ng Diyos ang iyong puso. And so by accepting Jesus and by confessing Jesus as our Savior, we cannot ignore His call to renewal and conversion. Kaya mga kapatid, kailangan natin ng isang personal na tagapagligtas. At yan po si Jesus. Pero may hinihingi, detachment, bitiwan ang mga bagay na makamundo at kumapit sa Diyos. Hold on to God. Attach your life to God and accept God constantly in your life. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang Diyos ng kaligtasan. Ipinadala mo si Jesus sa amin bilang Panginoon at Mesiyas na aming tagapagligtas. Patuloy mo po kaming tulungan na tahakin ang daan na tinahak na iyong anak. Siya nawa ang aming palaging sundan sapagkat siya ang daan namin patungo sa iyo. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Sakaling nagustuhan ninyo at nakatulong ang pagninilay, i-like po ninyo at i-share. Ibahagi po natin ang mensahe ng Ebanghelyo sa ating mga mahal sa buhay, mga kakilala at mga kaibigan. Mga kapatid, sa darating pong September 23, 4 days after my 54th birthday, magkakaroon po ng post-birthday benefit concert ang inyong lingkod sa loob po ng simbahan ng parokya at dambana ni San Antonio ng Padua. Ito po ay sa ganap na ikapito ng gabi sa September 23. A celebration of life through music. Suportahan niyo po kami. Nakikiusap po ako, nananawagan. Baka pwede niyo po kaming tulungan sa pinansyal na aspeto sapagkat ang malilikom po dito ay gagamitin po sa pagpapagawa ng sakristy ng simbahan at para po sa karagdagang pondo ng Commission on Family and Life na ako rin po ang director ng nasabing commission. Ano man pong halaga na inyong may bibigay, bumili kayo ng tickets sa halagang 2,000, 1,000 o through GCash or through the bank accounts na ginagamit po ng dambana ni San Antonio ng Padua. Ano man pong halaga na inyong ibibigay bilang tulong, lubos po kaming magpapasalamat. Ang Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyong kabutihan. At pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.